Sige. Lang yan. Strong Igorot at work! Ni hindi ko makuha maghilamos at magsuklay. I don't even have time to brush my teeth. You are not Marcos Scammer! Ilips-tulis mo yung edits ko, bobo. Hindi pa nasiset up. Ngayon pa. Maliban sa kasalanan na walang kapatawaran, ang pamumusong sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad na kasalanan. Walang hanggan. Hold up to! Bye-bye! Bye-bye! Nagat ako. Makagago! Putang ina mo! Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, di paano babariling kita sa ulo? Talo ko la, sa ulo mo, kalbo to, plaka ko. Ano mangyari? Hindi kita iiwan dahil gago ka! Kinanginan to? Nagyabang ka pa ng underground, dagukan kita dyan eh. Ngayon ka magtapang-tapangan. Ngayon ka magtapang-tapangan. Bibiling ko tapang mo. Nanggigigil na ako sa'yo. Gusto ko nang lamutakin yung mukha mo eh. Oo. Di ba sabi niyo mukha akong kabayo? O year of the horse ngayon. Tatadyakan ko yung mukha mo ngayon. Nakapokus ako. Meron akong tapa-oho. Ayan o. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa zaman na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang isa sa mga questions ng mga tao sa atin, mga kahombre ko, ha? Makinig na mabuti para hindi kayo maburat. 3 oras na live, paulit-ulit lang itong tao na ito ng pinag-isasasabi. 1 oras na live, iisa lang topic. 2 oras na live, iisa lang ang topic. Diyos ko Lord, Norman gusgusin. Hindi ba halatang-halata nang may katok-katok-katok ka ng kaonte? Walang yaka ka? Wala ka ng ibang sinabi kundi paulit-ulit-ulit lang. At dahil sa paulit-ulit mo na yan, kung ano-ano na rin lumabas sa bunganga mo, patay ka ngayon! Danyos ka ngayon! Oo! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala eh. Lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Tingnan niyo nga ba, baka may nagbibideo sa akin. Ba, silipin niyo pag may nagbibideo sa akin ng atin niyo. Kita nyo na mga kahombre ko? Hanggang ngayon, ang kaba niya ay nasa bunganga niya. Betlog niya, nasa lalamunan niya. Imagine niyo yon mga kahombre ko. Nasa ibang lugar na siya at lahat. Kabadong-kabado pa rin siya. Baka sakaling may mangyari kung ano-anong kabulastugan sa kanya. Ganyan talaga mga kahombre ko. Ganyan talaga kapag alam mo sa sarili mo na ikaw ay sinungaling. That time, manipis pa ho ang bulbul ko noon. Okay, manipis pa. Pero sabi ko nga, nuknukan ako ng sinungaling noon. In what reason? Bakit ako nagsisinungaling? To protect my interest, to protect my business, and to protect my pocket from the profit I have gained in my business. I really don't care if there is an illegal or legal. If there is necessary for me to lie, I lie. At syempre, ikaw ay may tinatakbuhan. Oo! Yan yun. Kasi bakit sa akin wala naman nangyayari na ganyan? Bakit ikaw, lalabas ka na lang ng gate nyo? Sabi nga ni Ian, napapansin din namin yun, lingon siya ng lingon Yes, kung sir. saan-saan, kahit saan siya magpunta. Parang may takot siya talaga, no? Lalabas ka nga lang ng gate, left and right ka pa eh. Grabe yun. Mauuna pa kami. Halos mabali ng leeg mo kakatingin. Hindi mo na alam kung saan katitingin. Dinaig mo pa yung may cheat code sa PlayStation. Up, down, left, right. Ganon kang kalala. Diyos ko, grabe to mga kahombre ko ha. Yung paranoia mo,
ay legendary level na. Oo! Boss, saan pwede magpadala sa'yo? Dito na. Pag super chat ka dyan, huwag nyo na akong gawin kung ano-ano man. Dito sa YouTube ko, masaya na ako. Hindi ko kailangan magpadala kayo sa mga Gcash ko, hindi ko kailangan yan. Eto, supportahan nyo yung YouTube channel natin, okay na yan. Yung kikitain yan, ibibigay ko pa sa estudyante. Kahit pa paano, may mga kapatid akong bumubuhay pa sa akin. May mga pinsan ako, mga ate ko na nagmamahal sa akin at di ako pababayaan. Mag-super chat ka dyan. Carlito, ayan o. Kahit 20 pesos, pwede na yan. O, dito ka na lang kay YouTube kung gusto mo sumuporta. Hindi ko kailangan ng mga padala-padala mo, tanga. Akala ko ba trilyonaryo ka? Kahit magbabae ko ng 5,000 o mag-anak ako ng 5,000, bibigyan ko ng tigi-tigi 1 bilyon lahat. Hindi ko pa rin mauubusan. Ako na may sumikat sa dami ng pera ko na ipinamigay ko sa Pilipino. O, bobo. Ako, sumikat ako dahil bilyon-bilyon ang inubos ko para sagipin yung Pilipino, lalo na nung COVID. Ngayon, pinupush mo ang mga tao na kahit mag-send na lang, magpalipad na lang ng 20 pesos. Mahalaga, may mapapala ka. Oh, 20 pesos na lang, magsasalita ako. Grabe, napakatindi yung desperasyon ng tao na ito, mga kahombre ko. 20 pesos, kakatan pa ho yan ng 30% ng YouTube. Napakagaling mo talaga, Norman Gusgusin. Lap trip dito, mga kahombre ko. Kakaiba ho ang tao na ito, no? Palipad-palipad mo. Umamin ka ng sarili mo. Sir, FLM. Saludo. Umamin ka ng sarili mo. Yan ang naging allowance mo everyday. Kaya ka panay ka live. 3 times a day ka nagla-live. Totoo po yan, sir. Trilyonaryo na asang-asa sa YT. Wala naman pala daw negosyo as per iyan. Eh, sir, wala naman kasi siyang ibang hanap buhay kundi pagla-live, sir. Ah, okay, yun pala. So ano, sabi niya negosyante siya, marami Sir, siyang negosyo. sa tinagal po sa pag-stay ko sa bahay niya, sir, wala pa po ako nakitang negosyo, sir. So, lagi lang siyang sa YouTube? Kumbaga. YouTube lang po. Live. YouTube lang po. Ganun lang po. Lalabas. Pakain, tas ilalive niya. Mga ganun lang po. Yung yaman ko, ipinamigay ko na. Bobo o kininam. Masama ka pala maging politiko. Biruin mo. Tumakbong natalong kapitan lang. Pinagmamalaki mo at pinagyayabang mo na. Kapitan na lang, di pa nanalo. Kapitan na lang, hindi pa nanalo. Pinagyabang. At least ako, tumakbo ko senador, hindi man ako nanalo, senador yun, hindi kapitan. Hindi ko pa pinagyayabang. Itong makabaho na to, pinagyayabang yung asawa ng kanyang kamag-anak na tumakbong kapitan na talunan. Na malakas daw siya sa Paranaque. Kino-comment ng mga supporter niya, pati kino-comment niya mismo eh. Tapos pagkadabasa ko yung comment, sabay magdi-delete ng comment. Panibagong kaso na naman yan, Norman Gusgusin. Nasaan naman ang patunay mo na meron akong sinabing ganyan? Nasaan? Ulitin nga natin. Tumakbong natalong kapitan lang. Pinagmamalaki mo at pinagyayabang mo na. Ayan, naku, wala akong sinabing ganyan, Norman Gusgusin. Patay ka na naman. Ngayon, ito ang tunay kong hamon sa'yo. Unang hamon, ilabas mo yung katunayan mo na iniyayabang ko yan. Ilabas mo. Ha? Pag wala, siya. Patay ka ngayon. Sa korte ka magpapaliwanag. Naintindihan nyo na ngayon, mga kahombre ko. The more na tahimik lang tayo, no? Sa mga iba't ibang mga bagay, the more na siya mismo ang naglalaglag sa sarili niya. Kaya ka nakukulong, Mangusin dahil sa ganyan mong galawan. Alam mo ba, Mangusin, hindi ka ba nagre-research? Nawala ba sa utak mo na kahit noong bata pa ako, napakarami ng taong nagkakaso sa akin? Wala ka talagang idea. Pero kahit minsan, hindi naman ako nakulong sa awa ng Diyos kasi matalino ko. Alam mo yon? Ha? Matalino ko, Norman Gusgusin. Eh ikaw, dahil sa kaeng-ingan mo at gentong kautakan mo, ha? Partida na yan, mas umidad ka na ngayon. So, mas marami ka na dapat alam kesa noon. Pero ba't ganun? Lumalabas na napaka-ob-ob mo at napakababaw mong tao. Wala kang alam sa nangyayari sa kapaligiran mo. Kino-comment ng mga supporter niya, pati kino-comment niya mismo eh. Tapos pagkadabasa ko yung comment, sabay magdi-delete ng comment. At sino naman nagdi-delete, Norman Gusgusin? Eh, kayo lang naman ang nagdi-delete na mga hate comments sa'yo. Bawal ang hate.
Pagka nag-hate ka, delete. Hide. Sa bunganga mo na mismo nang gagaling. Boss, ano gagawin mo pag binangga ka ng full charge e-bike? Yan ang gagawin ko, i-hide kita. Bobo! Gawa ka ng bagong channel. Tayo na mo, Bobo! Gawa ka ulit channel. Balik ka dito. Pag may basher, uupakan ko muna bago natin i-hide para marinig dyan yung sinasabi ko. Sabi niya, ang pangit mo. Ang pangit mo pala. Pati sa live, ang pangit mo. Ba't nanonood ka? O, gusto mo ba? O, para wala ka na makitang pangit. O, eto, ban na kita. O, yan. Wala ka na makikitang pangit. O. Diba? Ikaw ang gumagawa niyan, tas ipo-point finger mo sa iba, tas yung ibang taong pino-point finger mo, dati, hindi umaalma at hindi ka kinakasuhan. Kaso lang ako, I am making millions. Talagang kakasuhan kita ng paulit-ulit? Oo! Kailangan mong maging accountable sa mga kabulastugan mo. Simple lang yan. Wala pang pwesto yan. Wala pang pwesto. Pwesto yan. Wala pang pwesto. Pati yung LTO, pinagmalaki nila. Pati sila kanila. Kamag-anak daw nilang kasawa niya. Pati yung DOTR na Lopez. Kamag-anak daw pa. Sabi sa comment section eh. Hindi ko lang na-screenshot eh. Nasunod na kayo. Yun naman pala eh. Sa buong akala mo, kamag-anak ko, kamag-anak namin sila. Aba, dapat maglabas ka naman ng patunay dyan. Huwag yung puro hearsay lang. Mahirap yan. Mamaya niyan totoo nga Mamaya totoo nga ha? Hindi tayo sure. Maglabas ka nga ng patunay. Maybe isang family picture naman dyan. Para maniwala kaming lahat, di ba? Para naman may mapatunayan ka na katotohanan sa mga pinagsasabi mo. Kasi sa 10 mong sinabi, 11 kasinungalingan. At sa 11 na yon, gagawin kitang accountable kasi kakasuhan kita ulit. Oh! At eto pa, huwag niyong kakalimutan. Perjury na yung mga susunod na ikakaso ko kasi puro kakasinungalingan at magka-counterclaim ako ng 50 million pesos doon sa pagdamay mo na ako ang head ng Fuji News. Yari ka, oo. Ubos, pati pantubos. At saka Panginoon ka sa Isabela, sabi mo, di ba? Mag-live ka sa hearing nyo ha. Yun lang gusto namin makita kung paano ka... Uy! Kawawain sa sarili mo. Tanga! Panginoon ako dun. Oo. Anong kawawain? Gusto mo, sampal-sampalin ko sa nguso si Bakagago sa hearing namin? Napakayaman mo. Bariyan lang sa yung 50M. Ibigay mo na yan sa akin. Oo, kasi di hamak naman na mas matalino ako sa'yo pagdating sa pag-handle ng pera. Ibigay mo na yan sa akin. Huwag mo nang pahirapan ng sarili mong pumila ka pa sa PAW. Akala ko ba mayaman ka? Bakit sa PAW ka nakapila? At sabi mo, PAW lang. Advisean nyo na siya. Kumuha ng sobrang gagaling na abogado. Partida, baka gamitin ko rito, lawyer na lang Hindi pa sila manalo. Yung pala yun ang bagsak mo. Minamaliit mo ang PAW, tas sa PAW ka rin pala hihimod. Tinadyakan ka tuloy. Hindi ka tuloy tinanggap. Bayad ka sa abogado ngayon. Alam mo makagago, mag-iiyak ka na lang, humingi ka na lang ng tawad sa akin, patatawarin kita. Dito kasi ibabaon na kita rito Ibabaon na kita rito sa sitwasyon na to Oo, hindi ka na makakaahon dito na nag-endorso ka sa 3 milyon mong subscriber ng isang peking law firm, peking abogado, kriminal na abogado. Ayun naman pala, huling-huli ka sa bunganga mo, Norman Gusgusin. Ayan naman pala ang gusto mo. Gusto mo akong patigilin at iurong ang mga kaso ko sa'yo na ikakahoyo mo soon. Kaya ka nga nagtatatalon-talon ng syudad, di ba? Kaya ka nga nagtatatalon ng mga syudad, di ba? Kasi takot na takot at kabadong-kabado ka na malapit na sa'yo yung hoyo.
Delikado, yari ka dyan. Oo. At ito, mga kahombre ko, sobrang lupit. Ginagawa niya ho ito. Gusto niya na mag-sorry daw ako at na magkaayos na daw kami, mga kahombre ko. Kasi alam niya na may kalalagyan siya. Ginagamit mo lang ang issue na ito, pambato. Kasi sa totoo lang, yan talaga ang gusto mo, ang makipag-ayos ka sa akin. Akala mo hindi ko alam yon? Sinabi yan ni Casper! Oy, naku! Lagot ka! Malapit nang bumaliktad yan! Tansyahin mo, ha? Malapit na! Ayan, Norman Gusgusin, ang mapapala mo ngayon. Oo, lagot ka ngayon. So ngayon, lumalabas na meron kang ipinaglalaban na itong abogado kuno, no, na peke na sinasabi mo, no, ay maraming nalokong mga tao. Tama? Ngayon, ikaw, yung superhero ng mga tao kuno na naloko nito. Tama? Pero bakit dito sinabi mo na papatawarin mo naman pala ako? Alam mo makagago, mag-iiyak ka na lang, humingi ka na lang ng tawad sa akin, patatawarin kita. Papatawarin mo naman pala ako eh. Kung magsosorry kuno ako sa'yo. Di ibig sabihin, pang sarili mo lang tong ginagawa mo, hindi para makatulong ka sa mga yun. Ano bang akala mo sa akin, taga? Ha? Basang-basa kita, Norman Gusgusin. Alam ko yung ginagawa mo. Naku naman, hindi ka makakaisa. At never ever kang makakaisa. Makakabutas ka na makakabutas sa mga tolongges na tao na nakikihype sa akin. Pero, kung ako lang, wala kang mahahanap. Ha? Mas malinis pa ako sa nanang mo. Yan! Mag-research ka kasi. Hindi mo kasi ako kilala. Ha? Hindi mo kilala si MG. Wala kang idea kung sino ako. Maghanap ka nga ng ibubuta sa akin na talagang hindi alam ng mga tao. Iyan ang hahanapin mo. Ayan ang excited ako magkaroon ka. Oo! Sa mga live at videos ni Gusgusin, ay makikita nating meron ng mga paid products na nakapaskil dito upang pagkakitaan. In short, lahat na po ng posibilidad sa YouTube platform, ginagawa na niya. Para kahit sentimo lamang, ay kikita rin siya, mga kahombre ko. Gets nyo ba? Ako hindi ako nagaganyan. Hindi ko kailangan yan. Ayan ang komisyon, Norman Gusgusin. Kasi meron kang porsyento sa ibebenta mo. At lehitimo. Kasi kitang-kita, publicly available siya. So, kaya nating sabihin na nangongomisyon ka dito. Samantalang meron kang nasabi na super libelous na napaganto yung mga abogado ko. Solid! Marami na naman tayong maikakaso. Yes! Kasi may sinabi ka na Ito ang iribat ka mo niya. Bakit hindi niya matira? Bakit? Kasi siya amo. Diba? May cut siya sa lahat ng mga OFW na niloko niya. nangungumisyon ako sa mga nabubudol kuno niya sa mga OFW. Nako, mabigat na aligasyon yan. May idea ka pa naman kung anong ibig sabihin ng komisyon kasi yan ginagawa mo. Pero ito may patunay na nangungumisyon ka kasi publicly available. Ang problema, Norman Gusgusin, wala kang pruweba. Kung totoo nga ba na nangungumisyon ako? May cut siya sa lahat ng mga OFW na niloko niya. Patay ka na naman! Libelous statement na naman yan! Thunderous na naman yan! Talagang kahon na kahon ka na sa kulungan! Malapit-lapit na mga kahombre ko ang paghukom! Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Wala kasi, inuuna mo kasi ang emosyon. Akala ng mga fans mo, astig-astig ka. Kasi ang bilis mo, live, rebat.
Hindi nila alam na yan mismong ugali mo ang dumudurog sa'yo. Ikaw mismo ang naglilibig sa sarili mo. Pinapalalim mo yung hukay mo. Crazy mga kahombre ko, but it's real. Paano mo yan nasabi, Norman Gusgusin? May cut siya sa lahat ng mga OFW na niloko niya. Meron ka ba diyang patunay na kumukuha ko ng pera? Meron ka ba diyang patunay na totoo talaga yung alegasyon na yan? Na binabato ng tao na yan na nagre-reklamo uno sa'yo, ha? Dito sa peking abogado na sinasabi mo? Wala, ha? Hindi ka ba nag-iisip? Binackground check mo ba yung tao na yan? Baka mamaya niya nadadala ka na naman ng height mo. At isa na naman niyang pakawala. Yari ka na naman yan. Oo. Hindi ka na natututo sa buhay mo. Ano? Magsi-50 anyos ka na, wala kang idea sa mundong to. Kasi masyado mo nang pinaniwala ang sarili mo sa mundo ng kalokohan na nabuo mo. Ayan kasi yun, Norman Gusgusin. Pangalawang challenge ko yan sa'yo. Patunayan mo na tumanggap ako ng komisyon na yan. Ha? Patunayan mo yan, ha? Sabi mo magkano? Oo. Ayan o. Tignan mo yung resibo, isang OFW. Kalahating milyon, warna kula ebak. 500,000, di ba? Sabi niya nagre-reklamo sa'yo, 500,000 daw. Tas sabi mo, nangongomission ako sa 500,000. Sabihin na natin na 500,000. O, magkano ba komisyon ng ganyan? Baka mga 20%. Sabihin natin na, let's say, 100K sa akin. Aanin ko yung 100K mo. Ha? Hindi mo na itatanong. Napakaliit niyan. Mas malaki pa nga dyan ang sweldo ni Mimgad. Mas malaki pa nga ang kinikita ko sa isang video ko sa YouTube dyan. Hindi pa kasama ang pagiging investor ko at pagiging negosyante ko. At hindi pa kasama ang mga lehitimo kong endorsements bilang ako'y influencer. At wag ka kasing magkakamali magsalita, Norman Gusgusin. Hindi porket hindi na ako nagfe-flex, walang-wala ako. Nasa 4 to 5 years na akong financially stable. Hindi ako pipitsugin tao tulad ng iniisip mo. Ikaw yun, hindi ako. Hindi pa kasama ang kagitingan financially ng aking asawa, Norman Gusgusin. Do you really even think milyonaryo ko, manloloko ko ng 200,000? Yan nga yung pinaglalaban ko. Baliw ka ba? Ganon Siguraduhin mo yan. Dapat may matindi kang patunay dyan. Yayariin kita ngayon, oo. Nako, Norman Gusgusin, naglagay ka na naman ng problema sa ulo mo. At dahil sa ugali mo na yan, di ba? Napaka-ob-ob mo kahit saang anggulo nyo tignan. Ob-ob na ob-ob to, mga kahombre ko. Sabi pa di ba kagago, huwag mag-utak Norman. Aba, pag nag-utak Norman yung mga supporter mo, maiiwang ka. Tatalino sila Kasi kung utak makagago, wala. Bobo sila hanggang ngayon. Kasi bobo mo. Hindi ka nag-research kung sino at ano nga ba ako. Wala kang idea. Nagkikilo na ako ng pera dating-dati pa. Alam yan ang mga kahombre ko. We kilo money. Ikaw, let's talk about you. Hindi ba ikaw ang maraming tinakbuhan? Hindi ba ikaw ang may mga kasong estafa? Hindi ba ikaw yon? Meron ka pang kaso ng human trafficking. Out on bail ka lang, ganyan ang aktingan mo. Ang dami mo pang kasong kinahaharap. Data Privacy Act at libo-libong counts ng cyber libel, dadagdag pa ito. Ano na nangyari doon, Norman Gusgusin? Wala ka pa lisensya. Ang dami nang nawala sa'yo ngayon, kaya questionin din namin ang PSA at DFA. Bakit dalawa ang pangalan mo? Ba't dalawa ang birth certificate mo? At bakit dalawa ang birthday mo?
Tatanungin namin yan, maghintay ka lang, talagang dudurugin ka namin. Wasak na wasak ka. Hindi ka nga pwede magkabangko, di ba? Sige nga! Paano yan? Huling-huli ka na, Norman Gusgusin. Hindi uubra yan dila mo sa dila ko. Kasi hindi mo ko kaya. Hindi mo ko kaya kasi wala ka talagang masisilip sa akin, Norman Gusgusin. Hindi mo ako matatalo. Mapa social media man yan, mapa totoong buhay man yan, mapa kasuhan man yan, at mapa personal man yan, at lalong-lalo na kung paramihan ng pera. Easy peasy ka lang sa akin? Oo! Lagot ka ngayon! Ulitin nga natin! Ito ang iribat ka mo niya. Bakit hindi niya matira? Bakit? Kasi siya amo. Di ba? May cut siya sa lahat ng mga OFW na niloko niya. Siguraduhin mo na may mailalabas kang patunay sa sinasabi mo at alegasyon mo na yan. Lagot ka. Hanap ka ng butas, basag. Iyan ang pinakamalaking butas sa'yo. Patay ka ngayon, boy! Noong isang araw, ang sabi mo ay si Yulen Marcos ang head ng Fuji News. Yan pa isa, yang si Pugenius, ang yabang-yabang nung nabutasan mo, boss. FLM biglang post na hindi daw siya nakikialam sa personal na issue, pero sausaw ng sausaw sa issue mo. Hindi, kilala na natin yan. Oo, may budol-budol yan. Oo, si Yulen. Oo, kita ko, nakilala ko na. Eh, makakahon na yan. Yung mga pinagpo-post niya, todas siya. Todas na siya. Oo, todas na siya. Oo. Pag uwi niya sa Pilipinas, tospok na siya. Oo. Oh, Yulen, uwi ka na daw dito sa Pinas. Oo. Yari ka kayo, Yulen. Alam mo ba, nag-live ka. Napanood ka nung abogadong pinost mo. Tinanong sa akin, kilala mo to? Sabi ko, oo, kilala ko yan. Yulen, budol-budol yan. Sabi ko, ito tunay niyang pangalan. Ayos na. Kilala na natin to. Oh, Yulen ha, para maniwala ka. Nabuksan nga nila yung YouTube mo eh. Yung ano mo eh, yung original ko sa Mukinreate yung account eh. Ngayon, ang sinabi mo ay si MG na ang pinakapinuno ng Fuji News Group. Unti-unti na nasisira at nalalaman ng totoo na sila ang tunay na budol. Bakit until now hindi ginagawan ng content ni MG? Mamaya natin titirahin yan. Mamaya natin titirahin yan kasi nga si MG ang pinakapinuno nila. Siya ang pinuno ng Fuji News Group, si MG. Oo, maraming admin yung pinaka-main account ng Fuji News, pero si Makagago ang pinuno nila. Tignan mo, may pinost si MG, isinare agad lahat ng Fuji News Group. Nakita mo? Oo, hindi niya maribat lahat ng mga pinagsasasabi ko. Diba? Bakit? Kasi nga, siya ang pinaka-head ng Fuji News. Ano ba talaga? Kasing gulo ng pang grade 2 mong kaso, yung grade 2 mong utak. Kasi hindi mo alam ang ginagawa mo. Paranoia yan, Norman Gusgusin. Gulong-gulo ka na sa isip mo. May mga bumubulong na siguro sa'yo, no? Incredible! Yung mga walls bumubulong na sa'yo. Iba na yan, Norman Gusgusin, ha? Ibang-iba na yan. Ngayon, mga kahombre ko, eto ang malupit dyan. Nag-complain siya. Nagbigay kami ng counter affidavit. Siyempre, gumastos kami sa mga abogado namin. Pagkatapos, mga kahombre ko, ang gulo naman pala. Kahit pala siya, hindi siya sure kung sino yung Fuji News. Puro hearsay pala. Turo-turo lang. Akala ko ba aamyendahan ka ng cybercrime ng Camp Crame? Diba? Iyan ang cybercriminal. Maliwanag yan. At ang magwi-witness mismo sa akin yan ay mga taga-cybercrime. O ngayon, dinala ko lahat sa Camp Crame yan, sa Cybercrime Division. At talagang sila magtitistiko eh. This is a cybercrime. Ito yung talagang cybercriminal. Ayun. So, galingan nyo ha. Diba? Sabi mo yan, diba? Magwi-witness sila at ituturo nila na ako si Fuji News. Maghintay ka lang. Kasi i-interviewin ko yung mga yan. Tanong nga natin kung totoo yun.
Kung totoo nga ba na may kasong cyberkriminal, ngayon, tuwan-tuwa kami ng legal team ko. Kasi finally, dumating na ang aming buwelta. Ito ho yung inaabangan namin na salita ni Norman Gusgusin para makapagsimula na kaming mag-file ng counterclaim. Patay ka ngayon! Ayan na sinasabi ko sa'yo, hindi ka kasi maingat. Nagpapadala ka sa emosyon, nagkukunwari kang malakas. Pero yung realidad, wala ka talagang kwenta. Real talk lang yan, Norman Gusgusin. Ayan mga kahombre ko, dito nyo yan makikinig. Gagawa na ho kami ng counterclaim kasi most probably malalaglag itong ikinaso niya na ito sa amin dahil kulang-kulang po ang mga ebidensya niya. Ayan ang totoo dyan, no? Ngayon, once na malaglag ito, ihanda mo sarili mo, ha? Ihanda mo katawan lupa mo, sabi ko sa'yo. Kasi literal na pagbabayarin ka naming lahat. Kasi inistorbo mo kami. Inistorbo mo yung mga oras namin. Na sa halip na nasa pamilya namin kami, sinasagot namin yung kasinungalingan mo. Perjury at counterclaim. Patay ka ngayon. Ayan talaga yung mangyayari dyan. Marahil bailable. Lahat yan. Kaso pag pinagsama-sama mo, yari ka ngayon. Alam mo, makagago, mag-utos ka man dito ng libu-libong troll, hindi mo na maibabahig yan na ikaw ang pinuno ng FG Group at ikaw in-endorse mo bilang kriminal na maabogado para maraming malokong OFW. Oo, hindi mo na maiiwas yan, makagago. Hindi na maiiwas yan, oo. May hard copy ako ng endorsement mo sa kanya eh. Ang ganda po ng claim niya, maraming mabiktimang OFW. Ano ba ang diferensya ng shoutout sa endorso, mga kahombre ko? Ang shoutout ay tulad ng ginawa ko. Pero may isa po akong abogado, mga kahombre ko, na tumutulong din sa akin. Obviously, is part po siya ng aking legal team. Isa lang ang tumutulong sa akin sa firm na yan. I am very, very happy. And siya po yung maririnig nyo dito. Kasi at the end of the day, napakarami pong ideas ng aking mga abogado. And siya yung pinik ko lang, no, para tulungan ako sa content na ito. Pero sa tunay na legal battle sa likod na ito, tulong-tulong po sila. So, good luck, Norman Gusgusin. You are fighting with 4 of the best lawyers that we have. Nagbibigay din po ng mga legal advices. So, you can go and contact them for more information. Nakita mo? Ang sinabi ko, nagbibigay ng free legal advice. Hindi ko sinabing gawin mong abogado yan! Legal advice. Kaya ko binigay yung contact information. Hindi ko sinabing gawin mo yung abogado! Kung sino man ang makakapagpalabas na meron akong sinabi at inendorso ko yan ng big time, no? Na eto, gawin yung abogado, doon ka mananalo, Norman Gusgusin. Pero sa mga ganyang atake, walang kwenta. Baka tadyakan ka pa ng pagrereklamuhan mo. Ano ba ang diferensya ng shoutout sa endorso? Ito ang endorsement. Napakahirap maging OFW, mga kahombre ko. Lalong-lalo na yung pagpapadala ng pera sa ating bansa. Alam naman nating lahat na hard-earned money, lahat ng pera na pinapadala ng mga OFW. Gagastos ka pa ba naman ng extra sa mga naglalakihan transaksyon ng mga application at physical stores? Siyempre hindi. Kaya dito ka na sa TapTap Zen. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to. Dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito, mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre, mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo
sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap send mo na yan. Ang endorsement, mga kahombre ko, ay yun. Kasi bayad ako dyan. May kontrata ako dyan. Magkano ba bayad sa akin dyan? Sabihin ko na nga. Kalahating milyon ay binabayad sa akin yan. Ilagay ko lang yan ng 10 beses. Ayan ang endorsement. At meron link sa baba. Applehiti mo. Diba? Kasi kapag endorsement, sineseryoso namin, mga kahombre ko. Nire-research namin kung legit ba yan, legal ba yung ine-endorso, bla bla bla. Ngayon, mga kahombre ko, pag shout out, syempre, tropa-tropa lang. Kaibigan lang. Syempre, sinout out ko lang. Ba't ko pag-a-accent? Hindi niya naman ako binayaran. Wala naman akong kontrata sa kanya. Wala lang. Kasi tinulungan niya lang ako nung panahon na yon. Doon sa particular na video na yon. Kung ano ba yung pwedeng maging libelous at maaring malaglag ako sa korte dahil sa ilalabas ko na yon. Kasama ng mga abogado ko, di ba? Alam niyo naman na may mga rules po and technicalities na kailangan sundin sa korte, kaya kinailangan na i-members only ito. Okay? So, yun yung motibo, kaya members only lang ang makakapanood dyan. Kasama na rin syempre ang safety. At tandaan nyo, ang laban na ito ay dapat maipanalo natin. Ayan ang diferensya ng endorsement sa shoutout. Yari ka ngayon, Norman Gusgusin. Ano? Nasyak ka na naman, di ba? Ayan na sinasabi ko sa'yo kasi hindi ka marunong mag-isip. Are you shocked? Lagot ka ngayon. Kaso wala. Nasabi mo na yung mga sinabi mo. There's no turning back. Sagutin mo yan. Maglabas ka ng mga patunay mo online. Kasi ako, lahat ng sinasabi ko kaya kong back-upan. Kaso ikaw, ilabas mo lahat ng patunay mo. It's very important, man. Yari ka dito, boy. Hindi kita kakalagan hanggat nakaka 100,000 views ako. Promise, man. At dito, mga kahombre ko, siya hoy nag-iisip na gusto niya daw magkaso initially sa Pasay? Oo, alam mo sa totoo lang, diyan sa Paranaque, di ba nalipat ako dyan. Kaya lang naman ako lumipat dyan para mapalapit sa anak ko dyan sa BF Homes. Sa totoo lang, mahina tayo dyan. Wala tayong ganong kakampi dyan. Doon nila tayo naisahan. Ngayon, kukunin ko uli yung residency ko sa Pasay. Para lahat na magsalita sa akin ng pangit, diretso kakasuhan ko agad dito sa Pasay. Dito kami magbakbakan sa Pasay. Di ba? Ipakita nila yung mga tapang nila dito sa Pasay. Magsama na sila. Ayan. Dito kakaldagin ko sila. Makakatingin sila ng kaldag dito kapag ka nagkamali sila. Di ba? Doon sa BF Homes, wala kontrolado ng mga basher natin yan Bigay mo, puta, nasusundan pa talaga yung paglipat ko ng subdivision. Napapasok, nabibidyohan agad yung bahay ko. Di ba? Paglipat ko uli, kalilipat ko pala, nabibidyohan agad. I have decided to go back kung saan ako talaga nagsimulang umangat. At dito yun. At saka mahal ako ng taga-Pasay. Bakit? Dito sa Pasay, nung nagkaroon ng monsoon, noong 2013, kasama ko yung tsahin ko, si Fortuna. Minahal namin ng mga taga-Pasay. Kaya mahal ako ng taga-Pasay. Yun. At marami tayong kaibigan dito, hindi na ako magne-name drop. Dito na lang tayo magsubukan ulit. Kaya nga, kukunin ko na yung residence ko ulit dito. Kukunin ko yung residence ko dito. At dito, lahat ng kaso, i-refile ko rito. Ang kaso, pag na-dismiss, pwedeng i-refile yan So, i-refile ko lahat dito yan. Lahat ng kaso na madi-dismiss. Yung kinaso ko sa kanila, pag na-dismiss, i-refile ko rito. Kung ano yung ginawa nila sa akin, gagawin ko rin sa kanila. Diba? Ganun lang yun. Then, tsaka tayo magpaiyakan. At ngayon, may residensya daw siya sa Cordillera. Parang meron yata ako residency sa Cordillera, no? Sa Bugyas. Ay, hindi pala. Sa Mangkayan na lang.
O magpapail nga rin ako dito ng kaso. Total, pinagsasabi mo na, ipipilipin loop mo ko eh. Di ba? Wow! Talagang pinapangatawanan mo na napakarami mong identity, tama? Kasi magkakaso ka sa Isabela, nagkaso ka sa Paranaque, magkakaso ka sa Pasay, magkakaso ka sa Baguio. 4 ba ang iyong katawan? 4 ba katawan mo? 4 ang residence mo? Yang sarili mong batas, hindi mo magagamit yan sa totoong mundo, sa totoong buhay. Norman Gusgusin, wasak na wasak ka araw-araw dito, boy. Durog na durog. Nakakatawa talaga to, mga kahombre ko. Kung saan na lang siya naroroon, pwede na siyang magkaso. Diyos ko. No, man. Yari ka, kulong ka muna. Yan muna ang isipin mo. Ikukulong kita. Wait ka lang, man. Ito pa yan, mga kahombre ko. For your information, dapat 6 na buwan ka nang nandun sa lugar mo na yon para matawag mo yung residence at saka ka pwede magkaso. Baka naman sa bagay, 4 ang katawan nitong hayop na ito at kada katawan niya, nakatira sa iba't ibang syudad. Di ba? Lap trip talaga, mga kahombre ko. Promise. Actually, tawa lang kami ng tawa sa hayop na ito. Pero syempre, pinagkakaperahan, ituloy natin pagkaperahan to. Oo, kasi nga, kaya hindi mabanatan ni Makagago dahil nga kakutsaba niya. At maaari na hindi niya mabanatan kasi ilalaglag siya. Ngayon man, kung babanatan niya ngayon or bukas o susunod na araw, wala na hong kwenta. Kumbaga ano na lang yon, damage control na lang siguro yung gagawin niya. Pero 5 araw na lumilipas, di ba? Hindi niya mabanabanatan. Bakit na hindi niya mabanabanatan? Anong reason? Anong dahilan? Why? It is because kakuntsaba niya. Nasaan nga kasi ang patunay mo? Ilabas mo kasi. Tandaan mo, ikaw mismo, umamin ka sa sarili mo na ikaw ay... Nuknukan ako ng sinungaling nun. In what reason? Bakit ako nagsisinungaling? To protect my interest, to protect my business, and to protect my pocket from the profit I have gained in my business. I really don't care if there is an illegal or legal. If there is necessary for me to lie, I lie. Sinungaling ka na nga, illegal ka pa. Napakatibay ho ng pagmumukha nito, mga kahombre ko. Iba talaga to. Tapos ipo-point finger niya sa iba na siya, na yung ibang tao ang sinungaling at illegal. Anyway, sagutin natin ito, mga kahombre ko. Hindi ko magawang tirahin ang tao na ito. Sabi niya, di ba? Bakit mo ba yung sinasabi? Madali lang yan sagutin, Norman Gusgusin. Ang laban na ito ay laban ko sa'yo. Hindi ko laban ito sa ibang tao. Now, Norman Gusgusin, parehas kayo, sabi mo, di ba? Lumalabas sa'yo na nanloloko kuno itong fake kuno na abogado na sinasabi mo ng OFW, tama? Parehas kayo sa tansya ko kung yan ang naiisip mo, tama? Ayan ang binabato mo sa kanya. Ngayon, Norman Gusgusin, alam ko naman ang gusto mong mangyari. Gusto mong mangyari, ma-deflect ang atensyon ng mga tao sa'yo papunta dito sa peking abogado di umano na sinasabi mo. Tama? Kaso, Norman Gusgusin, ganito kasi yan. At mas mautak ako sa'yo, papakita ko na naman sa'yo. Kung susundin ko yung sinasabi mo, di nawala ka na sa frame. At lalong-lalo na, madidisappoint ang mga kahombre ko. Kasi magbubukas tayo ng panibagong laban, mga kahombre ko. Magbubukas ka ng bagong laban eh. Hindi pa nga tapos yung laban sa'yo, gusto mo magbukas ng ibang laban. Ay, hindi ako tuto, Norman Gusgusin. Hindi rin naman ako pulis, hindi rin ako NBI. Tama? Para batuhan nyo na reklamo. Sa'yo ako nakafocus. Ipapahoyo kita ngayon? Oo! At ito pa, kailangan mong maglabas ng mabibigat na pruweba na ako ay may koneksyon na matibay sa tao na yan. Kasi pag wala, hearsay na naman. Ngayon, mga kahombre ko, hindi ko rin alam. Nito ko lang nalaman sa live niya na siya pala ay abogadong na disbar. Sabi niya yan, mga kahombre ko, di ba? Kasi wala namang problema doon. Kasi hindi naman ho siya
yung pumupunta na abogado sa korte, kundi yung mga abogado ko. Alam mo naman yun, Norman Gusgusin. Kasi meron akong mga abogadong nakapirma dyan at kita mo yun kasi ikaw yung kalaban ko eh. Pero syempre mga kahombre ko, sinungaling yung hinayupak na yan. What do you expect, di ba? Syempre, nakahanap siya ng butas ko, no? Eh di hindi niya yung sasabihin. Pero alam mo yan, Norman Gusgusin, maglalabas din ako ng patunay. Sunta mo, sasampig ako yan sa mukha mo. Meron po akong mga abogado, iba't ibang pangalan ng abogado na pumupunta dyan at pumipirma. Bago pa man ho pumasok ang tao na ito sa aking buhay, ay meron na akong mga abogado. Hindi naman siya nagpapabayad sa akin, uulitin ko, hindi naman ako nagbabayad sa kanya. Wala kaming connection, no, sa part na yan, sa legal ko. Nakatulong lang siya. Pero syempre tatanggapin natin, libre naman eh. Di ba? Why not? Pero may mga totoo ho akong binabayaran mga abogado. So, understand that. Yan ang kaibahan. O ngayon, sino bang totoong lumalaban lang? Ako lang! Ako lang! Ako lang naman nagkaso dyan eh. Ako lang naman na nagkaso dyan at buong pamilya ko. Sinong totoo ngayon na lumalaban para sa inyo? Ako yun. Gumagastos ako. Nag-aaksaya ako ng oras. Nagpapabalik-balik ako sa City Hall. Eh yung iba puro hearsay lang eh. Kung totoong na-scam kayo, may proper forum dyan. Tulad ng ginawa ko. Sa tingin ko, tinarantado ako ng tao na to. Kasi syempre, kinasuhan niya ako. Ay di binanatan ko rin. Kinasuhan ko rin. Yang tao na lumabas sa'yo, Norman Gusgusin. Baka mamaya ilaglag ka yan, oo. Patay ka, Norman Gusgusin. Ayun lang. Paano mo i-deny Warnakula Ebak? Sasabihin mo, wag mag-utak Norman yung supporter mo. Pag nag-utak Norman, yung mga supporter mo, wala nang matitira sa'yo. Bakit? Matalino yan. Kasi ngayon, dapat utak makagago. Kaya pala gusto mo, dapat utak makagago lang sila para mananatiling bobo. Oo. Kasi ikaw, sari-sari yung pinagsasasabi mo eh. Oo. Nagko-kontra-kontra lahat ng sarili mong salita. Kasi nga, bobo ka. Kasi nga, pangalan mo, Warnakula Ebak. O, di ba? Ebak ang pag-uutak mo. Biruin mo. Supporter mo, inilubog mo lahat sa kumunoy. Kung di ka ba naman taraftado minuminuto eh. Huwag ka mag-alala. Magko-complain din kami sa CIDG sa pag-i-endorso mo ng kriminal na abogado, peking law firm at peking abogado. Yes! Iintayin ko yan, ha? Pumunta ka sa CIDG. Kaso baka pag pumunta ka sa CIDG, biglang ikaw maposasa. Yun lang, di ba? Pumunta ka nga sa CIDG. Sige nga. Try nga. Tapos ireklamo mo ako. Sabihin mo nga yan. Yung sinasabi mo na nag-endorse ako. Tapos ang patunay mo yung video na yon. Tangina, tawanan ka yan. Tangina, umalis ka nga dito. Sayang lang oras ba? I-check nga natin sa iwaran kung meron. Ay, naku po. Sige nga, pumunta ka doon. Norman Gusgusin, try lang. Try nga. Yan, isa pa yan sa habon ko sa'yo. Pumunta ka doon, please, man. Do it for me, man. Do it for the vibe. Nagkaroon ng mga post si Fujinius kung saan nilabas nito ang mga larawan ng mga taong kasama ni Gusgusin, mga kahombre ko. Sinasabi ni Gusgusin na pinopromote ko daw ay may warrant na tao. Tama, ayan ang palabas niya, di ba? Kaso hindi din siya sure dyan, mga kahombre. Ayan ang problema dyan. Naglabas siya ng pangalan, tama? Na merong warrant, ganito, ganyan. Hindi siya sure kung yun nga ba talaga yung tao na yun. Yun yung problema, di ba? Pero, sige, out na tayo dyan. Kung ano man ang kasalanan ng tao na yan, dapat niya yung panagutan. Wala na akong idea dyan. Pero, kamakailan lang itong sinabi niya. Kasi sabi nga, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. And now you are a friend of a real con artist. Naman pala eh. Una mong kaibigan, si Casper. Pangalawa, yung in-interview mo laban sa akin na scripted. Pangatlo, itong EJ. Pang-apat, itong bago mong kasama. Panglima, isa pa ito. Walang yaka. Ikaw naman pala yung kriminal. Ibabato mo sa akin yung para sa'yo? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Since you are a friend of a con, and then all of you are a con. Di ba? Now, tell me who is my friend. My friend is businessman. My friend has a good reputation. I am a friend of lawyer. I am a friend judge and a police officer.
So tell me who your friends are and I'll tell you who you are. They are your friend. Huwag niyo namang itanggi. Oo, magkakasama kayo eh. Walang iya talaga, Norman Gusgusin. Pinagtitripan mo ba kami lahat dito? Ano ba to, ha? Iminimix-mix mo ba kami sa mundo mong kalokohan? Ang tibay mo talaga, Norman Gusgusin. Iba ka! Sabi nila ako daw ay budol-budol ng OFW dahil nagpapalipad kayo dito sa mga live ko. Eh, ito pala matindi, may minimum 250,000. May nakuhanan ng kalahating milyon, may nakuhanan ng milyon. Lahat ng mga nabiktima niya na yon, may private message na kami. Suggestion ko sa'yo, Norman Gusgusin. Bago mo tulungan ang ibang tao, intindihin mo muna ang sarili mong mga legal problems. Kasi yun nga, hindi mo na kaya. Humihingi ka na nga ng tulong sa PAW, di ba? Ibig sabihin, hindi mo na kaya, tapos maglalagay ka pa ng isa pang problema sa utak mo? Ha? Hindi mo na nga kayang tulungan ng sarili mo? Imagine mo kung saan-saan ka na palipat-lipat ng syudad. Tuwing Biyernes nawawala ka? Eh di pa ikaw ang nagsabi na Biyernes ipapakulong mo ko? At yung pinangako ko sa'yo na hanggang Friday, mukhang natupad na. Hintayin mo na lang sila dyan. Pero magugulat kasi kayo, pagpunta ko ron, poposasan na siya. Hindi ako mag-i-excuse. Basta Friday. Friday ang tagputan para Sabado-Linggo hoyo. O, di ba? Kita nyo mga kahombre ko, lahat ng sinasabi niya para sa kanya yan. From the beginning hanggang kahapon. Para sa kanya po lahat yan, mga kahombre ko. Kaya niya yan sinasabi kasi yan ang mga takot niya sa sarili niya. Real talk yan. Tandaan! Meron siyang ongoing na human trafficking. Mga kahombre ko, naka-bail out yan. Huwag niyong kalimutan yan. Then meron pa siyang iba't ibang mga kaso. Meron siyang kinakarap na swindling, estafa, alam niyan. Pangatlo, yung Data Privacy Act. Nilabas niya na hindi ko daw challenger yon, sa bangko daw yon. Huwag niyong kakalimutan yan, ha? Pang-apat, sa akin at sa misis ko, sa buong pamilya ko, patong-patong na cyber libel case. Labasan mo muna ang problema mo bago ka tumulong sa iba. Kasi wala. Wala ka na nga kapera-pera eh. Tao mo hindi mo mabayaran 5,000, tutulong ka pa sa iba. Wala ka nga kapera-pera? Imagine niyo yun, mga kahombre ko. Ito ho ang mga kasinungalingan niya. May utang daw si Manny sa kanya. Ito si Manny Pacquiao na pag-ahalatang nagiging trapo. Alam mong may utang sa akin yan eh, hindi pa nagbabayad eh. $30 million ang utang sa amin yan. 30,200,000 US yan. Wow. 2018 yun. That would be 1,700,000,000. May utang daw si First Lady sa kanya. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Sa akin lahat ng conversation namin ni Lisa, no? Ito ba ang taong hihingian nyo ng tulong, mga kahombre ko? Ang taong nagsisinungaling at napakalakas ng fantasy? Mga bilyonaryong tao mangungutang sa'yo? Wala ka na nga malamon. My goodness, man. Maaawa ka ba talaga sa sarili mo or hindi? You are a gun case, man. Kawawa ka. Ngayon, todo deny ka. Sabi mo, legal advisor ko lang siya. Wala kami pinirmahang kontrata. Uy, pag ganun-ganun ka pa. Nung nalaman mong kriminal, ini-endorse mo pa nga eh, di ba? Bakit ba hindi ko mabanatan kuno itong allegedly fake na abogado na sinasabi ni Norman Gusgusin? Pakinggan natin ang aking prof sa social media na si Boss Caio. Let's assume for the sake of argument, totoo lahat ng sinabi mo. Lahat totoo. Wala bang kaso ng Privacy Act kapag in-affirm or dineny ni maagago yan? Hindi ba siya pwedeng kaso ng Privacy Act? Bakit? Dahil hindi pinili na i-release yung identity niya. That's a violation of Privacy Act. Yan mismo yung kaso ni TP. Anong gusto mong gawin? E di cyber libel yun. Ang tatangan nyo naman. Bakit, Norman Gusgusin? Ito kasi ang gusto mangyari. Maghanap na naman ako ng ibang kalaban. Di ba? Kasi sanay na sanay ka sa ganyan. Naalala nyo, mga kahombre ko, before, kung sino-sinong pangalan, no? Pangalan ni ganito, pangalan ni ganyan, yung binibitawan niya para ma-deflect
yung ating atensyon doon sa mga pangalang sinasabi niya. Tama? Ganyan siya, mga kahombre ko. Tandaan nyo yan. Ngayon, akala niya kakagat ako sa paing niya. Nililigaw mo lang naman ang atensyon, halatang halata. Ngayon, mga kahombre ko, sa ating lahat, sino ba nagsabi na ang identity nung Susan at nung abogado ko no na sinasabi nyo, isa lang? Hindi ba ikaw yon? Di ikaw ang nalagay sa Privacy Act. Di ba? Ayun ang sinasabi ko. Alam ko, Norman Gusgusin, kung papaano nagwo-work yung kaso na yan. Huwag mong kakalimutan, ayan ang ikinaso ng pamilya ko sa'yo dahil sa ginawa mo kabulastugan sa Dodge Challenger ko. Patay ka ngayon and everybody knows gaano kalaki ang bail niyan. 200,000 pesos. Ayan ang sinasabi ko sa mga kahombre ko. Kaya ako sinasabi sa inyo na focus lang kay Mangusin. Kasi once na nag-open ako ng ibang argumento, malilihis ang lahat ng ito, magdadagdag lang ako ng problema, di wala nang nangyari, hindi na natin natapos ang isa nating problema. Ito ang ating primary na ginagalawan. Na andito tayo, main focus kay Norman Gusgusin. Yung ibang problema, saka na yan. Kasi hindi ko kaya na dalawang argumento sa isa ang tatrabahuhin. Malabo yan, mga kahombre ko. Hindi mangyayari yan. Wala tayong matatapos kahit isa pag ganyan. At ito pa yan. Kung sakali nasagutin ko na abogado ba o hindi, ang fake lawyer ko no na ito, dalawa ho ang pwedeng ikaso niya sa akin. Data Privacy Act at cyber libel. Ayan ang gusto ni Norman Gusgusin. Matalino ho yan sa katarantaduhan, mga kahombre ko. Huwag niyong kalimutan. Alam niya yan na ganyan ang mangyayari. Kalimutan niyo na yung laglagan, ganito, wala namang ganyan. Kaso sa tingin niyo ba hindi magre-retaliate ang tao na yan? Kapag ginawan ko yan ng content? Malamang! At magkakaroon ako ng problema. Sa ngayon, hindi ko afford na magkaroon ng ibang problema. Kaya nga, di ba, sinabi ko sa inyo, focus lang tayo kay Gusgusin. Kasi isa lang ang katawan ko. Yung ibang content ko sa YT, content lang yun eh. Goods yun, awareness and all. Ito kasi mga kahombre ko, personal na to eh. Kasama ko ng pamilya ko dito na talagang wawakasan tong hinayupak na to mga kahombre ko. At syempre kayo. Kasi talagang ito personal na to sa akin. Hindi to basta content lang. Kaya kailangan nakafocus ako sa tao na to mga kahombre ko. At yan ang gagawin ko. Mga kahombre ko, kung tunay man na abogado, ang tao na yan o hindi, lumalabas po na nung October pa lang, nag-file na ako ng kaso kay Norman Gusgusin. Huwag niyong kalimutan. Nag-counter na tayo dyan. So, ibig sabihin, iba ho ang aking mga abogado, mga kahombre ko. Ito hong abogado na ito, dumating siya bilang kaibigan, no, sa amin, no, around November. So, tapos na. Meron ho talaga akong mga abogado, mga kahombre ko, ha. Kung abogado man siya or hindi, mga kahombre ko, hindi ko rin kayo masasagot. Kasi kailangan para sa akin may patunay ka. Patunayan mo na hindi ito abogado. Hindi ko alam. At wala akong oras to do that. Ako ba ay in-scam ng tao na ito? Ako ba ay nabudol ng tao na ito? Hindi. Kasi mga kahombre ko, at the end of the day, itong tao na ito ay tumulong. Tinanggap ko lang yung tulong. That's it. Naging mabait naman siya sa akin. Tinulungan niya rin ako para ma-interview ko si Ian. O, tapos na. Wala na, mga kahombre ko. Yun na yun, di ba? Tapos na. Bilang balik ko sa kanya, shout out ko siya. Kasi yun ang sabi niya na i-shout out ko daw siya kasi tulong na daw sa kanya. Hindi ho endorsement yun. Ang layo ng endorsement sa shout out, mga kahombre ko, ha? Tandaan nyo yan. Siyempre, tinulungan ko na lang. Kung yung ibang tao, may reklamo dito sa pekeng abogado ko, no, sabi ni Norman Gusgusin, ha? Kayo ho, ay magreklamo sa kinauukulan. At sa proper forum kayo pumunta. Kasi pag pera na ang usapan, internet is the worst place to be. Dapat doon kayo sa korte magtuos.
Huwag sa internet, mga kahombre ko. Please! Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung may kasalanan talagang tao sa inyo, magkaso kayo, huwag kayo puro dada, huwag kayo puro hearsay. Kung sure kayo na yan ang identity ng fake na abogado kuno na yan na sinasabi ni Norman Gusgusin, ayan ang social media. I-live nyo, i-expose nyo, maglabas kayo ng lehitimo at mabibigat na mga pruweba. Makonect nyo yung tao na loko sa inyo doon sa tao na nakita nyo sa TV Patrol. Ngayon, kompleto de papel kayo. Good, panalo, di ba? Talagang may patunay kayo, 100% na siya yan. Eh di-expose nyo, kayo ang managot sa Data Privacy Act at cyber libel. Di ba? Simple lang yon. Bakit ibang tao ang ipupush nyo na magkaroon at mag-risk sa Data Privacy Act at libel? Hindi nyo ba kaya? At hindi din naman kayo short-handed, di ba? Kung ayaw niyong gumalaw dahil tinatamad kayo, di ba? Kasi ganyan naman eh. Aasa lang kayo sa isang tao, bahala ka na dyan, basta ipakulong mo yan, di ba? Hindi naman kayo short-handed. Kasi isang katok nyo lang, may influencer naman na kumakagat sa inyo, di ba? Tulad na lang nitong page na ito. Nilapitan si Boss Caio. O, anong ginawa ni Boss Caio? Sinagot siya. Nakita nyo na, mga kahombre ko? Eh, hindi ba napahiya lang sa dulo? Kasi, lumabas na ang gustong mangyari nito, exactly tulad ng mentalidad ni Kulao. Ang gusto nila, pag-awayin si MG at si Caio. Pangalawa, pag-awayin yung fake lawyer kuno, sabi nila, at si MG. Di tapos na, deflected na, huwag niyong kakalimutan kung kaninong mentalidad yan. Kay Norman Gusgusin, followers niya, pinag-aaway niya para sa palipad. Tuwan-tuwa pa nga yan, sir, pag nag-aaway yung mga followers niya tungkol sa palipad Andito ang palipad mo. O sige, sasagot to si Manang Martis. Sasagot to si ganito-ganito. Pinagsasabong niya para palaki ng lipad. Ngayon, naintindihan nyo na. Galawan nila yan. Sila rin lang ho yan, mga kahombre ko. Trust me with this. Di ba? Norman Gusgusin, huling-huli ka na. Sagutin mo ngayon lahat yan, ha? Pero sa bagay, kahit hindi mo masagot yan, wala namang problema. Kasi sasagutan mo yan, mapipilitan kang sagutan yan sa korte. Iniiba na rin ho ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko, ang kanyang mga topic nitong mga nakaraan. Bakit kamo? Simple lang yan. Nabutasan ba naman? At literal na 600 hanggang 700 pages na complaint na naman ang ihahain ko sa'yo, Norman Gusgusin, dahil sa kaangahan mong libelous statement. May cut siya sa lahat ng mga OFW na niloko niya. Ngayon, mga kahombre ko, butas na butas ka ngayon, Norman Gusgusin. Alam mo kung bakit? Ito ang sabi mo. Ito ang total na dami nung pinadala ng isang OFW from Taiwan na from October up to this present. Dami October lang last year to this present. Aba! Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Mag-ingat ka kasi kahit yung babae na kinontak din ako niyan. Kaya mo nga natanggap, di ba? Yung aming conversation kasi in-screenshot niya, tama? Ngayon, siya mismo, Norman Gusgusin, ang nanglaglag sa'yo. Ano to? Ito yung mga pinakita mong resibo. I-zoom natin. Patay ka ngayon? Oo. From October up to this present. Lagot ka ngayon? Patong-patong na kaso na naman yan. Ayan na sinasabi ko sa'yo. Matanda kang walang pinagkatandaan. Paulit-ulit mong winawasak ang buhay mo. Yan tuloy. Patalon-talon ka tuloy ng syudad. Ha? Dinaig mo pampalaka. Hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Sabi ko sa'yo, sa ilalim ka na ng bato susunod.
Legit yan! O kaya kung saan si Muammar Gaddafi noon, sa ilalim ng kanal ka ngayon papasok para hindi ka mahanap ng mga warrant mo. So ano ngayon, Norman Gusgusin? Ang sitwasyon mo. Sinabi ni Norman Mangusin, From October up to this present. patay ka ngayon, kaya pala bigla kang umatras. Patunayan ko na may nakasabwat ka. Anong nangyayari? Hindi ka ba kasabwat? Baka naman nangungumisyon ka. Baka nangungumisyon ka. Anong baka? Wala na! Hindi mo na pwedeng bawiin yan. Patay ka ngayon. Ayan na sinasabi ko sa'yo. Another kaso na naman yan. Ginawan kita ng 600 to 700 pages na complaint. Bahala ka sa buhay mo. Patay ka ngayon? Oo. Yan ang exciting, mga kahombre ko, di ba? Ayan na sinasabi ko. Merong iba na nagko-question. Na ngayon, na nasagot lahat ng ito, huwag kayong magda-doubt. Sa taong bukas na libro ang buhay, wala akong tinatago sa inyo. Kaya nga si Norman Gusgusin, ang laging pambanat sa akin, puro katangahan at kaob-oban, mga kahombre ko. Mga bagay na hindi factual. Paulit-ulit na huyan nasasampigan ng katotohanan. Norman Gusgusin, you're doomed now. Yari ka! Ipaliwanag mo yan ngayon. Sige nga, iibahin mo pang topic, ha? Di ba? Wag mo ibahin. Patuloy ka lang dyan. Yari ka talaga ngayon. Excited na ako, mga kahombre ko. Yung talaga. Noong isang araw, Norman Mangusin, desididong-desidido ka. Ang sabi mo, Ito ang iribat ka mo niya. Bakit hindi niya matira? Bakit? Kasi siya amo. Di ba? May cut siya sa lahat ng mga OFW na niloko niya. nung nag-status na ako, nahimasmasan ka na. At biglang ito na ang sinabi mo. Patunayan ko na may nakasabwat ka. Anong nangyayari? Hindi ka ba kasabwat? Baka naman nangungumisyon ka. Baka nangungumisyon ka. Wala ka ng ligtas. Ang nasabi mo, nasabi mo na. May cut siya sa lahat ng mga OFW na niloko niya. May cut siya sa lahat ng mga OFW na niloko niya. Patong-patong na kaso ka ngayon? Oo! At para dito sa babae nag-message sa akin, kung saan siya rin ang nag-message kay Gusgusin. Dito, sa inilabas mo na resibo, delikado yung ginawa mo sa sitwasyon mo. Kasi, sinisisi mo ako. Ayan yung post mo. At ayan yung message mo sa akin. Sabi mo, idadamay mo ako kay Raffy Tulfo in action. Kasi, naging pathway ako sa panloloko kuno ng fake na abogado na ito. Pero lumalabas ngayon, galing mismo sa pruwebang inilabas mo. Nagsimula akong gawa ng content ito noong October 2025. Tapos nilabas ko yung shoutout video ko noong November na. So anong pwede natin gawin dyan? Ipinost mo pa yan publicly. Libelous statement yan. Pero naaawa ako sa'yo. Alangan naman na idamay kita dito. Kung totoo nga ba na ikaw ay naloko nito, biktima ka rin lang nito. Kaso, suggestion ko sa'yo, suggestion ko sa'yo, mag-ingat ka sa susunod. Kasi hindi lahat ng tao o influencer tulad kong mapagpasensya. Kasi naninira ka na Paninirang puri na yung ipinost mo. Itinag mo pa yung buong pangalan ko. Delikado yan. Kasi itinatag mo ko sa alleged scam. And that's very dangerous. Maybe ako kaya kitang patawarin. Pero paano ang aking pamilya? Hindi naman kami pipitsugin na pamilya. Inuulit ko lang sa'yo. Ha? Anong akala mo mang i-scam ako? Do you really think that way? Wala kang idea. You should research more. Nahawa ka na sa idol mo. Maglalabas ka ng statement nang wala namang mabigat na nakaback up na katunayan or katibayan. Mag-ingat ka sa susunod, ha? Baka madelikado ka at madamay ka. Ayan ang sinasabi ko. Sa lahat ng mga taong didikit kay Gusgusin, ayan ho ang nangyayari.
minamalas, at natatarantado sa huli. But this person is lucky. Ngayon, nabasbasan ka. Sa susunod, hindi na natin alam. At ako ay nagpapasalamat sa mga kahombre ko. Kasi yung mga lehitimo talaga ay natira at naniwala sa akin. Ayan na sinasabi ko. Hindi ako nagsasalita dahil maingat tayo mga kahombre ko. Hindi ako pwede malaglag sa laban na ito. Alam niyo yan. Kasi ito na mismo yung laban ng karir ko sa social media. Nakataya na dito yung buong karir ko na kumbaga kailangan ko mapatunayan sa mga tao na may mangyayari talaga dito. Kaya hindi ako pwedeng gumalaw ng katarantaduhan lang or kaob-oban. Yung mga taong nagmamadali masyado, walang nangyayari sa buhay ng mga yan. Lahat ay may proper place, proper time, at proper situation. Tulad na lang nung nangyari sa laban natin last year, di ba? Naalala nyo ba yung storya na yon? 6 na taon ang inintay ko. Tas nung bumalik ako, siya pa ang may ganang magkaso sa akin. Huwag niyong kakalimutan yun. Ganon! Bumanat ang matalino. Ang katotohanan, mga kahombre ko, ay hindi nadadala sa mabilisan. May oras ang lahat dyan. Usually, hindi ho madali na makuha ang katotohanan. Pero once na lumabas yon, patay ka. Yan yung nangyari sa'yo ngayon, Norman Gusgusin. 1 linggo kang paulit-ulit. Durog ka ngayon. Durog ka na sa social media. Durog ka pa sa kaso. One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.